Welcome back sa ating mga balitang basketball. Hindi pa rin natuto itong Minnesota sa kanilang mga pinanggagawa sa mga nagdaang mga taon. Ang huling 2 beses na sila nag-trade ng kanilang star big man ay nagkampiyon ang dalawang iyon. Si Kevin Garnett sa Boston Celtics at si Kevin Love naman sa Cleveland Cavaliers. Ngayon naman, perfect na sana, di ba? Malakas na sana sila. Inaasahan nga ng mga eksperto na siguradong babawi talaga na malupit itong Minnesota sa season na ito. Pero anong kanilang ginawa? Kanilang pinakawalan si Karl-Anthony Towns. Oo, napilitan ang Minnesota sa pag-trade kay Towns. Actually, kanilang pinagpipilian kung sino ang kanilang ipapadala o ang kanilang ititrade. Si Towns ba o si Naz Reid kasama si Alexander Walker? Pero naging mas matimbang sa Minnesota sina Naz Reid and Alexander Walker at kanilang pinakawalan si Karl-Anthony Towns. Definitely, yung kanilang problema lang ay pinansyal. Pwede naman nilang pakawalan sina Naz Reid and Alexander Walker, di ba? Pero heto nga, hindi pa rin talaga natuto itong Minnesota na sila ay nagpapakawala ng kanilang mga star big man. Siyempre, maliban sa mga big man na yan, ay itong si Andrew Wiggins na kanilang pinakawalan din. Kanilang etranade papuntang Golden State Warriors at katulad na nangyari kay Garnett at kay Kevin Love, nagkampiyon din si Andrew Wiggins sa Golden State Warriors. Si Jimmy Butler lang ang hindi nakapagkampiyon, di ba? Pero definitely, mukhang magkakampiyon din yan sa hinaharap. Ngayon, itong si Karl-Anthony Towns, nagiging legit super team na talaga itong Knicks sa kanilang pag-acquire sa kanya. Sabi ko nga sa ating mga nagdaang video, hindi na mahirapan si Coach Tom Thibodeau sa pag-coach kay KAT dahil nakasama niya na ito sa Minnesota nung siya'y naging head coach din doon. Nagkaroon ng best record ang Minnesota, naging legit contender sila. Perfect recipe na sana yun para magkampiyon, pero wala, kanilang giniba. Ngayon, ating aabangan to kung anong may bibigay nitong Sir Randall sa kanila, mga idol. Samantala, ito yung magpapahirap pa sa Milwaukee Bucks, itong si Chris Middleton na hindi pa cleared for 5-on-5 contact. Ngayon sa NBA, dapat na kumpleto yung Big 3 mo upang ikaw ay makasabay sa mga kupunang mayroon ding Big 3. Napaka-importante na to. At bakit nga ba ito'y lalo pang magpapahirap sa Milwaukee Bucks itong kalagayan ni Chris Middleton? Unang-una, wala pang solidong koneksyon o chemistry sina Giannis and Damian Lillard. Pareho silang magaling, pero kung in terms of partnership ay hindi pa sila nandun sa level na magpaparating sa kanila sa finals. At ngayon, pangalawa, itong kalagayan naman ni Chris Middleton na mayroong mga injury, mga operasyon sa mga nagdaang taon at ngayon hindi pa nga siya cleared for 5-on-5 contract. Alam nyo mga idol, sa NBA, especially sa pagsisimula ng NBA season, kinakailangan mong magkaroon ng magandang simula. Kumbaga, dapat panalo dahil kung nga ikaw ay mababaon sa losing streak, naku, mahirap yan, di ba? Mahirap ng baliktarin yan, kinakailangan mo magkaroon ng maagandang momentum, ano? Totally, hindi pa naman huli ang lahat para kay Chris Middleton at ating abangan ang susunod na mga updates patungkol sa kanya. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball, and as always, thank you for watching.